Naipadala na po ng Senate Impeachment Court ang subpoena para kay Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Zuleika Lopez. Pero kahapon, nagpunta po si Zuleika Lopez at doon sa Senado mismo at meron daw siyang mga itinanong at doon sa mga opisyal sa Senado, meron din siya pong binitawan na tila pagbabanta o mga bagay daw na dapat paghandaan. Kung ano po yan, alamin sa report na ito ni Mean Los Baños. Good morning, everyone. Good morning po. Prepare for Typhoon Inday. Ganyan lang katipid ang pahayag sa media ni Attorney Zuleika Lopez nang bumisita siya kanina sa Senado. Mula pagpasok niya sa Senado hanggang sa umalis siya, tikom ang kanyang bibig kahit na ilang beses namin siyang tinanong. Si Lopez ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte. Bagamat no comment siya sa dahilan ng kanyang pagpunta sa Senado, ayon kay Impeachment Clerk of Court Attorney Renato Bantug, purely administrative ang dahilan ng pagbisita nito. Sa kanilang meeting, ilan daw sa tinanong ni Lopez ay kung ilang guest ang pwedeng manood sa pagilitis mula sa kampo ng bise, ang mga gamit na pwedeng ipasok sa holding room ng defense lawyers at ang pagpapadala ng sariling caterer. They asked if they can bring in a refrigerator, a coffee maker. Sabi ko, yes. And then whether they can engage their own caterer. So, yes. So, yun lang naman ang housekeeping, administrative, nothing to do with my clerk of court. Nothing about the case was discussed. Again, it was purely housekeeping, purely administrative. Dagdag pa ni Bantug, hindi rin daw pinag-usapan kung dadalo na ba sa susunod na linggo sa kanyang impeachment trial si VP Sara. Pero siniguro daw ng clerk of court na handa sila anumang oras na gustong dumalaw ng bise sa Senado. She didn't say if darating sa Tuesday, sir. No, hindi. Walang indication at all. Basta prepared lang kayo. Basta prepared lang, such that if any decision is made for the Vice President to come in, both parties will be ready. And that's something that Attorney Zuleika also wanted to assure kanina, yung security for VP. Yes, yes. Sabi ko, ready naman ang aming Sergeant at Arms, ready ang aming protocol office to render the appropriate assistance. Bagamat walang usapan tungkol sa pagilitis, natanong daw ng Chief of Staff kung pwedeng magdala ng sariling media personnel ang kampo ng bise. Pinayagan naman ito ng Clerk of Court pero pagilinaw ni Attorney Bantug, bawal silang mag-cover sa loob mismo ng impeachment court. Ganyan din ang patakaran sa kampo ng prosekusyon at maging sa mga taga-media. If you will be asking for your own dedicated coverage inside the session hall, then that's something that I cannot give. Because we also declined the request of the House to have their own coverage team. Again, not because of anything, but because of space limitations. Samantala, naipadala na ng impeachment court ang subpoena para kay Attorney Zuleika Lopez. Pinadadalo siya sa impeachment trial sa July 13 at 14 para magbigay ng testimonya. Kaugnay pa rin sa Article 4 ng impeachment case tungkol sa umano'y pagbabanta ng bise sa buhay ng Pangulo. Natanong naman ang spokesperson ng impeachment court kaugnay sa tila mabagal na usad ng pagilitis. Sa loob kasi ng 3 araw, iisang testigo pa lang ang naipresenta at na-cross-examine. Sabi ni Attorney Reggie Tonggol, itong first two to 3 days, we're just trying to get the hang of things in a manner of speaking. Kaya tinitingnan pa natin yung pace ng bawat party, ng bawat abogado. Maybe next week and the coming weeks, mas madali na nating ma-figure out paano ililay down yung terms of engagement ng pagpapresenta ng mga testimonya. bukod sa pagpresenta at pag-cross-examine ng mga witness na may kinalaman sa Article 4 ng impeachment case sa susunod na linggo, inatasan din ng impeachment court na maghanda ang magkabilang panig ng prosekusyon at defense para sa oral arguments, kung saan ihahayag nila ang kani-kanilang posisyon kung dapat ba o hinding ipasapina ang BIR box, gayon din ang bank records ng mag-asawang VP Sara Duterte at Attorney Man Scarpio. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcasts. At sundan nyo rin po kami sa Facebook, Instagram, X, TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming website, truefm.ph, at panoorin kami sa True TV Signal Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.